Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating pangkasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita po natin ngayon ang kapistahan ni Santa Escolastica, isa pong dalaga. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ng alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang mali mong kagalakan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay." Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain dito. Nagkaroon sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon. Kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsangsang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahilan sa siya'y di nagkasala at hindi nalinlang.
Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at sila'y inamin. Ang aking ginawa'y mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaig. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumukso man ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihan ko ikaw ang sasagip kung nababagabak. Aking aawitin ang pagkakalinga at yung pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Sumaini po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, nila sa kanyang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inalayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagmuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin ay mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na nang malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila ay lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita na ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin po natin ang Diyos na buhay, palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Sa ating mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang dako ng mundo, saan po kayo naroroon, patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating Panginoon Diyos. Sa ating unang pagbasa, narinig po natin sa aklat ng Henesis ang pagbagsak ng ating unang mga magulang, sina Eva at si Adan. Ang sabi dito ay ang ahas ang pinakatukso sa lahat ng hayop ng nilikha ng Panginoon. Ano expression natin? Inaahas ka na, hindi mo pa alam. Pag sinabihan kang ahas ka, ay napakasakit nito. Pero nung una naman, ang simbolismo ho ng ahas ay nangangahulugan ho ng fertility. At ito nga ho'y ginagamit pa ng mga
sinaunang mga tao. Pero sa paglalarawan dito, ay ang ahas ang pinakatusok. Alam mo ninyo, when it comes to temptation, temptation always comes in good appearance. Wala hong tukso na masama in the sense na hindi ka mapapatigin, hindi ka mapapaligon, sapagkat ang tukso ho, laging ina-appear ho niyan ay maganda. Kung ang tukso ay bakit, ilalayuan ka agad iyan. Kaya nga ikaw ay natutukso. At dito, ang sabi ng ahas ay, totoo ba na kapag kinain, totoo ba na pinagbabawalan kayo na kumain ng iba't ibang bunga dito sa Hardin ng Eden? Ang sabi ng babae ni Eva ay, hindi naman kami pinagbabawalan, maliban lamang sa isang puno o bungang kahoy na hindi namin pwedeng kainin sapagkat kami pag kinain ay mamamatay. Alam mo ninyo, sabi ng demonyo, hindi, huwag kang maniwala. Pag kinain mo yan, hindi ka mamamatay at makakatulad mo ang Diyos. Sino ba naman ang hindi mabibighani? Sino ba naman ang hindi matutokso pag sabihin sa iyong hindi ka mamamatay at makakatulad mo ang Diyos? Ba? Sino hindi bibigay sa tuksong ito? Yung hindi ka mamamatay? Magiging immortal ka? Makakatulad mo ang Diyos? Kaya ayan ang nangyari. Siguro tuwan-tuwa ang ahas. Tuwang-tuwa siya. Tuwan-tuwa ang demonyo. Sapagkat yung pain na ibinigay ng demonyo ay dito na namulat si Eva at si Adan na sila ay nagkasala at subuway sa Diyos. Dami-dami hong temptation, ang dami-dami din naman hong tukso. Hindi lamang ho ahas, kung hindi maraming mga ahas sa mundong ito. Gusto natin kapantay at Diyos. Gusto nating alamin ang kinabukasan. Mga fortune tellers ka, hinuhulat, gusto nilang buksan ang talumbong ng kinabukasan. Bakit? Sapagkat gusto nilang makatulad ng Diyos, masabi ang kinabukasan. Kaya sa unang pagbasa, pinapaalalahanan ho tayo. Pinapaalalahanan tayo, huwag ho tayong basta-basta maniniwala at huwag ho tayong basta bibigay sa kung anuman ang mga pangaakit ng makamundo sa pamamagitan ng iba't ibang temptation. Nabuksan ang kanilang isipan. Ang tanong sabi nila, sila'y nagtago, nahiya. Ang tanong sabi, tayo pala ay mga hubad. Kaya't nagtatago sa Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Nasaan kayo? Hindi nagtanong ang Diyos na nasaan kayo in the sense na hindi ko kayo makikita. Alam ho ng Diyos. At yan hong ibinubunga ng kasalanan, nakakahiya. Nakakahiya naman ho talaga. Yung simple pangungumpisal, kayo ho ay nahihiya. Bakit pag nagawa ng kasalanan, hindi nahihiya? Kayo ay nahihiya lumapit pag nangungumpisa, lalo't higit pagkilala ang pari. Ayaw na ayaw ninyong lumapit. Kilala kayo ni Father. May pagtungo pa kayo. Kilala naman ang inyong boses. Ang iba'y babaguhan pa ang boses. Wala kayong maitatago sa Diyos. Sa kagandahan, di kayo'y lumapit
at kayo ay nangumpisal. Sa atin ng Ebanghelyo, ipinagaling si Jesus, yung bingi at pipi. Well, minsan naman ho, pag ikaw ay bingi, ikaw ay pipi na din. At mahirap naman ho talaga ang maging bingi, at mahirap din naman ho ang sabi din ay utal. May speech impediment. Kayo ga ho nakakapagsalita nga kayo, pero minsan ang inyong pandinig ay pahina ng pahina. At yan naman ho, ang isa sa naging sakit habang tayo daw ho ay tumatanda. Yung nabibingi. Kaya ngayon, mabentang hearing aid Mahalaga ho ang pandinig. Mahalaga ho ang pagsasalita. Kaya yung sa ating ebanghelyo, hindi lang ho ito tungkol doon sa pinagaling. Ito'y tungkol din ho sa mga nagdala. Hindi naman ito makakalapit kung hindi sa mga tao na tumulong para lumapit din kay Jesus. Tayo din ay mga instrumento para magdala sa simbahan. Hindi yung tayong magiging dahilan ng pagkakawatak-watak. Hindi yung ikaw yung magiging dahilan at sanhi pa para hindi umanib sa isang organisasyon o baka ikaw pa ang maging dahilan para siya'y umalis sa isang organisasyon at lumayo sa simbahan. Hindi. Kaya tayo, ang role natin ay hindi lamang ang pagtulong ay sa ating sarili, sa ating mga malalapit sa buhay. Kung hindi, pagtulog din sa iba, lalo't higit yung mga hindi nakakarinig at hindi nakakapagsalita. Hindi lamang ho ito literal. Hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kayo ang mga instrumento. Yung pagkakatapos yun ng misa, isineshare ninyo. Kung ano yung narinig ninyo sa unang pagbasa, kung ano ang narinig ninyo sa Ebanghelyo. At minsan, i-share ninyo kung ano yung sinabi ng pare. Kaya yung naging instrumento. At sana, ay kayo talaga yung maging instrumento. At kaliwa, inihiwalay pa ni Jesus yung lalaki dito. Pwede namang automatic na sabihin ni Jesus, mabuksan ang iyong pandinig, mabuksan ang iyong dila, ang iyong pagsasalita. Pero inihiwalay pa. Bakit? Yan ay katulad naman ho sa ospital. Hindi ka naman ho pag nag-oopera, ay hindi naman ho. Hindi naman ho yan kita lahat. Yan ay may private room. Yan ay dinadala sa operating room. Pero kailangan din naman ho ng privacy. Ito yun ang ginawa ni Jesus. At pagkatapos noon may bilin si Jesus, wag na wag ninyong ipapamalita. Ang mga tao naman, ang sabi sa Ebanghelyo, kung kailan naman pinagsasabihan, ay saka naman sikal na ipamalita. Ganyan din tayo. Kung kailan naman tayo pinagbabawalan, saka naman ho tayo sikal na sikal. Kung kailan naman ikaw pinagbabawalang, wag kumain ng mga pinagbabawal, ay saka ka naman sikal, nakain ng kain. I-reverse psychology ninyo. Sabi niyo, sige, kumain ka ng kumain. At baka yan hindi kakain. Sige, uminom ka lang uminom. At baka yan hindi iinom mo. Bakit pinagbawalan ni Jesus? Sapagkat ayaw malaman ni Jesus na kaya lamang kayo susunod. Kaya lamang kayo pupunta sa akin dahil ako'y nakapagpagaling lamang physical healing. Hindi yan ang gusto ko. Ang gusto ng ating Panginoong Jesus ay taos puso sa inyong loob na kayo susunod sa akin ay dahil ako'y kilala ninyo bilang tagapagligtas. Kaya katinyo yung event na si Jesus ay pinaparusahan na si Jesus ay pinako sa krus. Yung mga tao na nagpupuri dati sa Kanya, yung mga tao na sumisigaw kay Jesus, yung mga tao na pumapalakpak kay Jesus dati, nasaan? Wala. Sapagkat siya'y nakabayo-bayo, wala nang magawa.
Eh sinabi ni Jesus, darating ang panahon na ako ay yung pagkakakilala niyo sa akin na magpapagaling. Darating ang panahon na ako ipapako sa krus. Yun na nga. Na-frustrate ang mga tao. Sabi ni Jesus, wag niyo munang sasabihin sa mga tao. Kaya ito ang aral ng ating unang pagbasa. Itong aral ng ating ebanghelyo. Si Jesus ay tunay na nagpapagaling. Hindi lamang physical healing, kasama na ho diyan ang spiritual healing. Natungihan natin sa ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangailangan. Ang inyong tugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga pumanaw na ay mamahinga nawa sa kapayapaan at ang mga nalulumbay naway mabigyang kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Walang hanggang Ama, hilumin mo po ang aming mga pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Inihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, mula sa lupang Kapuri-puri ang may kapal ngayon at kailanman. Puri-puri ka, Diyos, sa taan mula sa katas ng paswa. Kapuri-puri ang may kapal ngayon at magpakailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat na kalugdan mo ang mga aming mga alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo, Kita sa Diyos ang kanyang mga puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo. Upang pamahalan silang paghahari mo at maakit ng kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan
ito ang pinanggagalingan aming nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na mahukbo, napupuno Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pambukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ang impong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na ninabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan ng tuwing ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa, at ng Gilbert naming Arsobispo, at ng lahat ng mga kaparian, alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw, kaawa mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawa mo pagdapatin kaming lahat, na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria, ina ng Diyos ni Poong San Jose, na atin ding patron, kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, Santa Escolastica, at ng lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin gawitin na may kababaan ng loob at takas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon mo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumayo rin. Bigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, siya nagaling sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Mandalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsalo namin ngayon sa banal ng pangkinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama,
at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na, taglayin po ninyo ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa